Okay na, hindi na natin yung ihintayin yung iba na mag-i-start na tayo ng lesson. Okay. Okay, bali kahapon, no? I think hindi pa natin natapos yung lesson eh. Tama, wait lang pa. Kasabay lang naman kayo nung isang batch ko. Bali natapos tayo dun sa bago yung sano. Okay. Yan one, then kakakimashita, karamerimashita, to moshimasu. Oh. Okay, sasa. Okay. Rinig po ba yung audio? Hello po. Yes, Sensei, rinig po. Okay, thank you. Okay, this time po, no? Pag-aaralan po natin is medyo na-encounter natin last time to. Doon sa nag-aaral tayo ng counters. Then after that is yung Jikoshoka introduction. Medyo may konting idea na tayo later, no? Sa introduction. Gagawa na tayo ng self-introduction po, no? Okay. Okay, may tanong po ako, no? Saan nga po ginagamit yung particle de? Saan po ginagamit ang particle de? Bago tayo mag-start? Hindi po natin alam kung saan ginagamit ang particle de. Wala pong nag-note sa inyo. Okay, pinaka-basic na lang muna. Particle wa. Saan po natin ginagamit yung particle wa? Topic marker. Okay, topic marker, no? Okay, yung particle, no? Saan natin ginagamit yung particle, no? Connecting two nouns. Okay, connecting two nouns, no? Pero may rules tayo dito, Sir Daryl, no? Ano yung rules natin dito, sir? Connecting two nouns tayo eh. Then, hindi naman basta-basta pwede tayo mag-connect ng two nouns kasi andyan yung mga ibang particle natin kung pwede tayo mag-connect ng two nouns. Like mo, ganyan, pwede din naman po ang connect yan. Pero may different meaning kasi to, sir eh. Kaya dapat may mga sinusunod tayong certain rules po, no? Ano nga ba yung mga certain rules natin about dyan, sir? To connect two nouns? N1 should belong to, N2 should belong to N1. Yes, tama po. No? Yung isa po, anong meaning ng isa? Dalawa po siya, di ba? Yung isa po, sir, medyo nagkamali tayo ng pero tama naman yung idea natin. Yung isa po kasi dun, sir, is yung belongs kasi yung under, no? Or, ano ba tayo? Ano ba yung term na ginamit doon? Yung isa kasi is from the word possession, no? Yun yung belongs, no? Belongs. Yung noun 2 belongs to noun 1, no? Okay, then yung isa naman is yung noun 1 is under siya nung noun 2, no? Okay, bali, organization, mga ganyan. Di po ba natin sinulat kahapon? Pinasulat ko po yan, di ba? Then, isa pa, particle mo, ano yung particle mo natin? Like I said po, babalik at babalikan natin to once na nakausad na tayo. May encounter natin to. Ano yung particle mo? Also. Also, no? Okay, also. Okay. Okay, saan ginagamit yung go? Yung suffix natin na go? For language po. Okay, no? Ay, yung gene? Yung gene? Nationality. Nationality. Okay, nationality, no? Okay, anong meaning ng Jarimasen? Is the negative form?
Negative form ng? Negative form ng? Noun. Negative form ng? Des. Okay, des, no? Okay, ano yung ano, yung respect form ng jaarimasen? Or polite form ng jaarimasen? Pagkausap natin is mga boss natin? Or mga Dewa nasa tao? arimasen. Okay, dewa arimasen, no? Okay, yun lang naman muna siguro, no? Okay. Yung mga iba na encounter natin. Yung particle de, wala talaga makakasagot sa inyo? I think na-encounter natin yung particle de kung sinulat nyo po. Wala talaga? Location po. Location? Ano po location yan, sir? Pwedeng kahit anong location niya, pwedeng particle niyan. Mga ganun, kung location lang ang sasabihin natin. Ano yung, Na-discuss po ba yung particle de? Parang yes, hindi I po think, ata, or hindi ko lang po ba? siya na. Hindi po. Nasulat? Alam ko po hindi. Hindi nasulat? Okay, konti idea, Hindi no? po. Baka doon sa isang class kasi Hindi sabay po kayo siya. eh. Okay, sorry kung hindi na, no, na-encounter. Okay, bali doon kasi sa isang class, sabay lang din naman kayo na, no, everyday, no, sabay din kayo nag-start. Baka doon ko na-encounter, no? Okay. Yung particle de, no, konting idea lang, no? Particle de is a place of action. Kung saan nangyari yung action, doon mo ilalagay yung particle de. Kunyari, eto, saan ka nagtatrabaho? Kunyari, ako sa Shinjuku. Shinjuku de, doon, kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ko na ininihongo kasi baka hindi yung pamagats eh. Sa Shinjuku ako nagtatrabaho. Then, kung saan ako nagtatrabaho, doon yung particle de. Yun po yung gamit ng particle de. Sulat po natin, place of action, particle de. Place of action, particle de po, no? Okay, no? Start na tayo ng lesson po. Okay, okay, no? Next time po, magagamit nyo pa din po yung particle de na yan, no? Okay, this time naman, no? Okay, ma-encounter natin ulit yung psi, no? Pahapyaw na lang to kasi na-encounter na naman natin to last time, eh, no? Okay, psi or the suffix psi, no? Is used to tell the age of a person, no? Na-encounter natin yan. Ito yung counters na ginagamit natin para sa age, no? Then, may exemption tayo or may special tayo na tinatawag dun sa 20 years old. Like sinabi ko sa inyo last time, no? Ang basa sa 20 years old is Hatachi po, no? Hindi po, hindi po Niju psi, okay, no? The interrogative form is non-psi, no? Okay, kaya na naman natin to. Last time ginamit na natin yan, eh, no? Okay, is used to ask a person age, no? Then eto, meron siyang polite version or respect version, no? Okay, the interrogative ikutsu can be also used, no? This can be polite by using oikutsu. Ayan, oikutsu desu ka? Okay, konting ano lang, no? Pahapayaw na lang to. Josepo-san wa nansai desu ka? Kare wa 23 歳です. Okay, no? Tinatanong, no? Anata wa ikutsu desu ka? Okay, tinanong niya, no? Polite, no? Watashi wa 20 desu. Okay, ganun lang siya, no? Ayun yung gamit natin na sign, no? Suffix, no? Okay. Okay, next natin yung particle o na prefix naman to, no? Sa una naman nilalagay, no? Yung particle o. Saan nga ba ginagamit to? Okay, yung particle o, halos ano din yan, no? Yung, ano bang tawag dito? Ano ba tawag dito? Parang rine-respect din or being polite do yung noun natin. Kailan ginagamit siya, no? The prefix o is added to a word concerning the listener or a third person in order to express the speaker's request to the person, no? Okay, kunyari ito sa person, no? Onamae wa nan desu ka? Yun, no? Yun. Oikutsu desu ka? Okay, ito sa mga person muna to pero dalawa kasi yung gamit nitong particle o. Later yung isa, no? Dito muna, okay, mag-focus muna tayo dito sa una, yung sa mga person, no? Ayan, no? Speakers person. Kung sino yung kausap natin na tao, nilalagyan ng o. Ganyan, no? Okay. Kung sa totoo lang kasi, namay lang naman kasi talagang name, no? Then, dinuksungan nyo ng prefix na o. Then, o, namay wa, nan desu ka, yun, no? Being polite tayo or rene-respect natin yung kausap natin, no? Okay. Oikutsu desu ka? O kuni wa doko desu ka? Okay, yung kuni is country po yan, no? Nilagyan niya ng o. O kuni wa doko desu ka? Then yung ikutsu naman is age naman niya. Oikutsu desu ka? Okay. Okay, yun yung isang gamit ng prefix na o, no? Okay, this time naman yung isang gamit ng prefix na o, no? Yun yung okay. However, there are some words which uses the prefix o normally, no? Be careful in looking for these words meaning in dictionary as they cannot be found
with it, no? Okay, may mga special tayo na tinatawag na, like sabi ko nga, binibigyan galang yung word or being polite, no? Okay, tingnan mo, yung kane na ito, yung pera, no? Nilalagyan niya ng O. Then, yung sa, ano naman, sa OU, warm water, then, ma-realize natin, ba't ano pa yan, no? Parang, ba't papagandahin pa or gagawin pa ng, iaano pa natin, no? Yung parang respect or populate pa natin yung word na yan, OU lang naman tubig, tubig. Ewan ko, ba't naging ganon, no? Then ito, isa pinggan, ganon din. Then, yun nga, may mga certain words na ginagamit, no? Or, once na matataas ang kausap natin, yung mga certain nouns, no, is ginagawa nila, nilalagyan nila ng prefix sa unahan na particle, o, no? Ganun po, okay. Okay, usad na tayo, no? Dito sa particle, o. Okay, dito tayo sa Tomoshimas naman, no? Ito na yung pinaka-topic talaga natin today, no? Okay, ngayon, magagawa na tayo ng Jiku Shokai natin. Maglaan po tayo ng isang page dyan sa notebook natin. Then, lagyan nyo ng title na Jiku Shokai or self-introduction po, no? Okay. Ngayon, ang mangyayari dito, explain ko, no? Okay. To moshimasu, no? From the word iimas or the verb iimas, no, na to say, no? To moshimasu. Okay. Ito yung humble, polite verb ng iimas na to say, no? Ayan, no? The humble, polite verb, no? Okay. Moshimasu. Okay. Dinukso siya ng to, no? Bago mag-name, no? Before name, no? Which means to say, no, in English, no? Or iimas, yung other, other verb na pwede, no? In English, it is used to say someone's own name, no? Okay. This pattern is only used when introducing oneself and therefore should not be used to say other person name. Okay, ginagamit lang to para sa sarili, Hindi pwedeng gamitin para sa ibang tao. Like sabi nga dito, saan ginagamit? Doon sa Jiku Shokai na tinatawag natin or self-introduction po or ano po ba sa English siya? I think yun na yun eh. Okay. Paano gagamitin to, Sensei? Paano pattern natin na to? Okay. Ngayon, may tatlo tayong gamit dito sa Jiku Shokai natin. Kunyari, my name is Cyrus Oblivious. Ayan yung pinaka pang-fronta natin usually yung unang natin. Although meron tayong konnichiwa, hajimemashite, then bow. Okay, isa-isahin natin, no? Okay, may tatlo kasi tayong use dito, no? Nang pag-introduce nung pangalan pa lang, pangalan pa lang tayo. Okay. Ang unang muna, syempre, yung konnichiwa, no? Okay. Siyempre, like sabi ko nga sa inyo, napaka-importante yung greeting sa Japan, no? Then, hajime mashite, no? Nice to meeting you, no? Okay, hajime mashite. Then, bow dito kung gusto niyo. Kung gusto niyo mag-dobling bow, okay lang. Konnichiwa. Then, hindi kasi maintindihan talaga kung ano yung totoo dun eh. Kung magbabaw pa ulit sa pangalawa pag sabi ng hajime mashite. Then, after that, meron tayong tatlong pwedeng gamitin. Okay, pero may mga certain rules talaga siya. Unang-una, yung topic natin ngayon, no, yung to moshimasu. Okay, lalagyan ko na lang ng pangalan ko Pero dapat full name to, yung single na lang, no? Ayusu. To moshimasu. Then, isa is watashi no namae wa Cyrus desu. Ito yung isa, no? Then, yung isa naman, ano ba isa? Ano may wa? Ano nga ba isa? Watashi no namae wa Cyrus desu. Ano nga ba isa lang? Nakalimutan ko. Cyrus ito. Moshimasu. Watashi no namae wa Cyrus desu. O namae wa. Wait lang po. Babalikan ko lang yung topic namin kanina. Wala, nasaan na yun? Nakalimutan ko yung isa. Ano nga ba yung isa? Wait lang po Ayun, watashi lang pala. Okay. Watashi lang pala yun. Okay. Watashi wa Cyrus desu.
Tama ba? Wait lang po. Pang awkward siya. Okay. Okay, no, ito yung tatlong gamit natin, no? Pero may certain rules tayo ng mangyayari dyan later, no? Okay, by this one, no, is makakagawa na tayo ng pinakauna natin, yung my name is nani kung ano yung pangalan natin, no? Okay. Then, ano nga ba to? Itong Moshimas na to, ituloy muna natin, no? Okay. The subject, watashi wa, is often omitted. And the particle, to, is always used after saying one's name. Okay, sabi ko nga sa inyo, bago mo bigkasin yung pangalan mo, meron tayong particle to, then after nun is yung moshimas na. Okay, kunyari, si watashi wa, Josepu-sang des, or watashi wa, Josepu des. Okay, no? Wala nga pala sang kasi siya yun, pangalan niya yun, si watashi yun, no? Watashi wa, Josepu des. Ngayon, ang nangyari sa kanya, si des nawala, then si watashi nawala din, dinirect mo na. Dinirect mo sa pangalan, Josepu to moshimasu or Mary to moshimasu. Ganun na po yung nangyari sa kanya, no? Okay. Then, may certain rules po dito, no? Later natin I think later na sige. Sige, pag ano na lang, dito na lang sa may remashta, no? Okay. Sige, later na lang natin yan. Okay. Okay, testing nga po tayo kung alin yung gusto niyo dito. Go ahead po. Sulat po natin self-introduction. Importante po yan sa pag nag-aaral tayo. Para marunong tayo magpakilala po. Lalong-lalo sa mga gusto mag-apply, no? Okay, Sir JP, go ahead po. Sample, sir. Oh, yes. Lalagyan niya po ba, sir, ng watashi wa? Mamili Sige. kayo dito, sir. Sa tatlo, sir, kung ano yung gusto yung pattern. Ano ba gusto nyo? Yung tomoshimas, yung watashi no namae wa, or watashi? Mamili kayo diyan, sir. Pwede ba yung, sir, yung watashi wa, JP Rapades? Okay, pwede. Walang problema, no? Later lang, Tama maintindihan po, nyo yung certain rules dyan, no? May rules kasi dito sa sa tomoshimas. Then dito sa watashi no namae wa, sa watashi, parang wala namang halos pinagkaiba yan eh. Mas mahaba lang tong watashi no namae wa, no? Okay. Oo nga po. Okay. Pero pwede po yung JP to Moshimash? Okay, samahan natin yung apelido. Mauna yung apelido, sir, pagka ganyan. Ah, Mahabaan natin. Mauna po yung apelido. Yes, Try, mahaba sir. na din. Rapa JP to Moshimash? Ano yung sinabi ko kanina? Yung pinakauna sasabihin? O ano? Pag dito? Greetings, sir. Greetings. Anong watashi wa? Greetings. Greetings, sir. Ano ako, sige, Greetings. sige, Konnichiwa. Hajimemashite. Din po tayo, no? Sige po, sir. Ulitin ka. Konnichiwa, hajimashite, Rapa JP to Moshimash. Moshimasu. Konnichiwa. Hajimemashite. Moshimash. Konnichiwa, hajimashite, Rapa Huwag natin JP. bibilisan, sir. Huwag tayo Des. magpadali pagka ganun, sir. Huwag natin bibilisan yung salita natin. Konnichiwa. Hajimemashite. Huwag tayo magmadali, sir. Konnichiwa, hajimashite, Hajimemashite. Rapa Hajimemashite. Konnichiwa, hajimemashite, Rapa JP des to Moshimash. Tama, sir? Nagkabalik-baliktad na, sir. Ah. Nagkabalik-baliktad na. Pangalan, Konnichiwa. tapos tomoshimasu. Okay, sige, sir. Konnichiwa, hajimemashite, JP to Moshimash. Okay, Rapa JP to, Moshimasu. Rapa JP do. Okay, ako muna, sir, Moshimasu. para mas clear Yes, sa'yo. Konnichiwa, hajimemashite. Or kung nabubulol ka pa sa hajimemashite, titigil ka doon sa me. Hajimemashite. Pwede yan, sir, para hanggang masanay kayo. Konnichiwa, hajimemashite. Yun, pwede yan, wala nang problema doon. Rapa JP to, Moshimasu. Titigil ka sa to, then Moshimasu. Okay, sir. Okay, sir. Ulitin ko po. Konnichiwa, hajimemashite, Rapa JP to Moshimash. Okay na, okay na?
Okay. Thank you, Sensei. Bigkasan natin yung shi doon, sir. Hindi po moshi yun, sir. Moshi po. Moshi. SHI po yan, no? Okay. Copy. Konnichiwa. Copy po. Okay. Manansala Hoseto. Moshi. Okay. Manansala Hoseto. Moshi mas. Okay. Yung iba po, go ahead po. Si Ma'am Sarah, then si Sir Joseph, then si Sir Marvin. Then Sir Daryl. Okay. Kayong apat po. Sige po. Konnichiwa. Hajimemashite. Osai sarame to moshimasu. Okay, no? Yun lang, no? Okay, loud and clear naman, no? Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Sarah. Sulat natin, ha? Okay, next po natin. Okay, go ahead, Sir Joseph. はじめまして。こんにちは。はじめまして。Joseph Asher Cardinho to 申します。 Dahan-dahan lang sa name natin kasi yun yung pinaka-importante sa ano eh. Pagpapakilala yung maintindihan yung pangalan natin, sir. Pagka ganyan, dadahan-dahanin natin yung pangalan. Kasi nakakataka na yun eh. Mahirap din intindihin kumbaga. Okay, go ahead po, sir. Konnichiwa. こんにちは。こんにちは。はじめまして。Joseph Asher Cardinho to 申します。 Okay, yan. Dahan-dahan lang ha. Thank you, sir. Okay. Okay, Sir Marvin. Wala. Okay, Sir Daryl muna. Ay pala yun, nag-open na. Go ahead, sir. Go ahead, Sir Marvin. こんにちは。はじめさいて。 Hajime Marvin to. Mashite. Hajime Mashite. はじめ Konnichiwa. まして。 Yan, okay. こんにちは。はじめさいて。 No. Marvin Konnichiwa. Hajime Mashite. Mashite. まして。こんにちは。はじめまして。 Okay. Sige, Marvin okay lang. to. 申します。 Okay, Marvin to. Moshimasu. Okay. Pero sama natin yung apelido dyan ha. Sa totoo, yung sa papel, sulat natin. Sama yung apelido. Okay, thank you, Sir Marvin. Practice pa tayo ng pag-read natin. Okay, Sir Daryl, go ahead po. Okay po. Okay. Konnichiwa, hajimemashite. Nebures Daryl to moshimasu. Okay. Fudan wa project manager o shitemasu. Okay. Shume wa gunpla o tsukuru koto desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Okay, no, mahaba na yung kay Sir Daryl, no? Okay, thank you, Sir Daryl. Mamaya na lang natin explain niya. Pero may madadagdag pa dyan later, siyempre, sir. Mamaya. Okay, thank you, Sir Daryl. Oh, yung iba po, sino pang gusto mag-try? Para ma-practice yung pronunciation niyo po. Wala na? Wala nang gusto. Okay, Sensei, si ako. Melanie. Go ahead po, ma'am. Konnichiwa, hajime mashite. Tagala Melanie to. Moshimasu. Okay, doon naman sa pangalan, no? Like sabi ko nga kanina, pagka nagbibigkas tayo ng pangalan mo, Melanie, is dapat parang loud and clear. Hindi mabilis, hindi din mabagal, pero loud and clear po na dapat may intindihan ng kung sino nag-i-interview sa atin, ganon. Isa pa, ma'am? Okay po. Konnichiwa, hajime mashite. Tagala Melanie to. Moshimasu. Okay na, okay. Thank you, ma'am. Ganun lang. Thank you. Okay, next po natin, sino po? Ako po, Sensei. Okay, Try go ahead po. po, Sir Angelo. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Anjiro desu. Sino yung nagsasalita? Ang dalawa. Sino yung nagsasalita? Sa Angelo ba yan? Kala ko okay, go ahead po, sir. Kala ko yung sa kabila nagsasalita. Go ahead, sir. Isa pa po. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Anjiro desu. Okay, Watashi no namae wa. Lagyan natin ng pangalan ha, para masanay tayo. Ay, ng apelido. Thank you, sir Makasigan. Okay, tama yun sa'yo, no? Okay. Sensei. Okay, si, Ma'am Mercedes lang po. Try ko po, Sensei. Konnichiwa. Hajimashite. Mercedes Konnichiwa. Vergara. Hajime mashite.
Hajime Ulitin, mashite. ulitin ko po. Okay, go ahead po. Konnichiwa. Hajime mashite. Mercedes Vergara to. Tomoshi Mos. Okay, no, naulit Mas. natin yung tono. Isa pa po, okay, ako muna, no? Basta ako magsasabi ng konnichiwa, hajime mashite. Obere piyasu, sairusu to, moshimasu. Okay, go ahead po, Ma'am Mercedes. Ganun pong gawin yung flow. Konnichiwa, go ahead po. Konnichiwa. Hajime mashite. Mercedes Vergara to. Mosimos. Okay, now yan. Practice na lang natin pronunciation natin, then yung pagbabasa natin. I think sa pagbabasa kayo na ay sa hindi nyo pa mabasa yung sulat nyo eh. Thank you, Ma'am Mercedes. Thank you po. Like I said po, isulat po natin yan sa notebook natin. Then once na nakasulat naman sa notebook natin yan, kung marunong na tayo magbasa, kung pinaktis natin hiragana katakana natin, mababasa po nyo ng ayos yung sinulat nyo po sa notebook po. Okay. Okay, sino pa po magta-try? Go ahead po. Nababasa ko. Okay, guys. Nagpi-feedback na kasi. Hello, ma'am. Ma'am, dalawang device po ata yung naka-open nyo, ma'am. Ma'am, dalawang device po ata yung naka-open nyo dyan. Okay na wala. Okay, sino pa gusto? Go ahead po. Okay, wala na ba? Okay, Sir, ako sir. Okay, go ahead po, ma'am. Okay, go ahead po. Konnichiwa, hajimashite, Hazel Ondesimo, to Moshimasu. Okay, isa pa po, ma'am. Konnichiwa, hajimashite. Konnichiwa, hajimashite, Hazel Ondesimo, to Moshimasu. Moshimasu. S-H-I. Moshimasu. Moshimasu. Okay, no? Okay, thank you. Thank you. Okay, sino pa po? Go ahead lang. Meron pa ba? Okay, go ahead po. Wala po kasi yung mga name eh. Go ahead po. Konnichiwa, hajimemashite. Kimberly Pamato, moshimasu. Okay. Konnichiwa, hajimemashite. Kimberly Pamato, moshimasu. Pama Kimberly to, moshimasu. Mauna po yung apelido natin. Kimbari. Ay, apelido. Pamat Kimberly to, moshimasu. Ganun, no? Okay, thank you po. Then, pagka ganyan, nakakataka na po yan Although pinapayagan ko ngayon na English, pero once in the future, nagagamitin nyo talagang Chikushokai nyo, nakakataka na po lahat talaga yan. Kaya yung... Hi, Sensei. Okay, thank you po. Thank you. Okay, sino pa po? Go ahead lang. Meron pa po ba? Okay, wala na tanong. Okay, let's proceed na po. Okay, this time naman, no, magagamit natin yung particle no na ginamit natin last time, no? Then, this time naman, masasabi nyo kung saan kayo nang galing na lugar. Okay, no? Okay, paano gagawin natin dito? Okay, kara, no? From, no? Ang meaning ng kara is from yan, no? Then from, ito, kimashita, no? Kimashita is from din ang meaning yan, no? Okay. Then kara, may remashita. Dalawa tayo, no? Okay. Ito yung normal. Ito yung polite way. No? Ng pagsasabi. Parang kanina, yung tomoshimasu natin, ang tomoshimasu is yung polite way. Then ang imas or yung dalawa natin, yung watashi no namaiwa, then or yung watashi wa, yun yung normal way. Then ito yung polite way. No? Yung formal, then polite way, no? This time naman, ito naman yung formal, ito naman yung polite way, no? Ng pagsasabi ng kung saan ka nang galing na lugar po, no? Ngayon, ang gagawin natin dito, may certain rules to. Once na gumamit tayo ng tomoshimasu, bawal tayo maglagay ng kara may rimashita. Pero kung ginamit natin is yung watashi no namaiwa, nani, or watashi wa nani, pwede tayong gumamit ng kara may rimashita.
Okay, hindi ko alam kung sino yung nagawa ng rules na yan, pero yan yung pinaka-rules dito sa GK Shokai, no? Okay, bawal kang gumamit, no? Okay. These patterns used to indicate where the subject came from, no? Kung saan ka pinanggalingan mo na bansa, lugar, ganyan. The humble polite verb, okay, no? Mairimas is only used when the subject is watashi wa. Okay, like kanina, no, yung watashi wa or kaya watashi no na may wa. Doon lang siya ginagamit. Once na gumamit tayo ng tomoshimasu, bawal natin gamitin yung mairimas, no? Or tsaka mairimashita, no? Then, ang mangyayari dito, no? Pwede natin gamitin yung particle no natin, no? Okay, paano natin siya gagawin? O sino may idea kung paano na gagawin natin dito kung anong ilalagay natin na particle kung dalawa yung lugar natin? I mean, kunyari, sasabihin mo, sa Cavite. Then, sa Cavite, saan lugar sa Cavite, gano'n. Or sa Pilipinas, saan lugar sa Pilipinas. Anong ilalagay natin particle pagka gano'n? Sensei Jin ba? No po. No. Topic po natin yan last time. Paano natin pagduduksuin yung dalawang lugar? No. Yes, No. particle no. Bakit, Sir Daryl? Bakit particle no? Bakit particle no? Anong nilagay natin doon? Sa isang rules natin? Doon sa particle no? Yung yung first, yung part of a place N2 belongs is N1. Okay, no. Yung isa yung belongs to N1, di ba? Okay. Then this time, para mas mabalkan natin, no, medyo nalilito kasi kayo doon sa isang meaning eh. Pero kasi yung topic natin, no? Okay. Nasaan ba sino? Okay. Nandito pala sa taas. Okay, no. Sino? Ano nga ba yung rules natin dyan kahapon kayo, no? Ito, ayun, no. Noun 1 can be organization or some kind of group where noun 2 belongs. Okay. Yung noun 2 daw, si noun 2 daw is belongs to noun 1. Can be organization, group, basta malaki. Ang imagine na lang natin dito, si noun 2 is under siya ni noun 1. Ganun na lang isipin natin, organization, school, kahit anong isipin natin. Basta yung si noun 2 is belong siya or organization, some kind of group, ganyan. Then si noun 1 yung pinakamalaki syempre. Si noun 2 yung pinakamaliit. Ganun po yung gagawin natin. Then yung isa naman, yung particle no naman natin na isa, yun yung belongs or possession na tinatawag natin, no? Mas okay na ilagay natin yung possession, mas matatandaan kasi natin pag possession eh. Okay. Okay, proceed po tayo, no? Okay. Okay. Proceed tayo, no? Yamada-san wa Tokyo kara kimashita. Okay. Ginamit niya Yamada-san wa, no? Yamada-san wa Tokyo kara kimashita. Okay. Si Yamada-san daw is nanggaling daw sa Tokyo. Hindi siya literal na nanggaling, yung doon siya pinanganak or parang ganon. Doon siya nanggaling na lugar, kumbaga. Hindi yung literal po, Watashi wa Davao kara mairimashita. Okay, no? Okay, yung province niya daw is Davao or doon siya pinanganak, kumbaga, no? Okay. Shushin wa nani des. Okay. No, Shushin des. Okay. Shushin wa Davao des. Okay. Pwede siya i-indicate yung Shushin wa, no? Ibig sabihin nun, yung province ko is sa Davao. Yun ang ibig sabihin niya. Then, Watashi wa Osaka no Shushin des. Okay, pwede naman to, baliktad din naman natin. Idudulo naman natin yung Shushin, no? Kung gusto natin i-indicate talaga na, pero ang magiging meaning niya, pares lang po to, Ito, parang ginawa niya lang detailed, kumbaga. Sinama niya kasi yung Shushin. Pero, alin dyan sa dalawa, pares po ang meaning yan. Kung nakakaintindi na po tayo, pares po ang meaning yan, dalawang yan. Wala pong pinagkaiba yan. Kasi itong Yamada-san wa Tokyo kara kimashita, ibig sabihin din yan, si Yamada-san is galing din sa Tokyo or dun yung province. Usually ganyan, pag ginamit natin sa GK Shokai to, no? Pag ginamit natin sa GK Shokai.
Usually ganun talaga. Then kasi once na ginamit natin ito yung English translation na to, no? Pag si Mr. Yamada-san came from Tokyo, ang magiging particle kasi dito sa Tokyo na to is he or ni. Okay, maglagay tayo ng particle dyan, particle he, saka particle ni, isulat po natin. Para konting idea lang. Kaso hindi nyo pa alam yung mga verb kasi eh. Okay. Particle he, saka particle ni, sulat natin. Then, ang ilagay nating meaning yan is directional, use for directional verb. Then, any idea about directional verb? Any idea about directional verb? Ano yung mga directional verb natin? Yung mga ginagamit natin sa pang-araw-araw? Particle he, saka particle ni, use for directional verb. Dalawa po siya, particle he, saka particle ni. Ngayon, anong pagkakaiba ng dalawang to? Yung particle he is broad siya. Kunyari, sabihin ko, pupunta ako sa Japan. Then, hindi mo naman in-indicate kung saan kung saan lugar ka pupunta sa Japan eh. Pero kung sinabi mo, isang lugar sa Japan, then detail ka, hotel dun sa Japan na yon, then okay siya. Ang gagamitin mo doon, particle ni. Pero kung napakalawak or broad nga, malawak, no, is, ang gagamitin mo doon is particle he. He, no, ang gagamitin natin doon. Yun yung gamit. Okay, ano yung sinasabi natin directional verb kanina? Since ano yung directional verb? Ngayon lang namin na-encounter yan, no? Yun yung mga verb na direction. Ano ba yun? Yung mga direction natin, ikimas, to go, to come, ano pa? To go back, yung mga ganyan. To go home. Ayan, yan yung mga yan yung mga directional verb na tinatawag natin. Pero basically may dalawa tayong pinaka-main diyan eh. To go saka to come. Yung dalawa, no? Yung dalawang pinaka-main talaga niyan ng directional verb natin. Like I said po, saan natin ginagamit yung particle he saka particle ni? Di po makasagot? Anong gamit ng particle he saka particle ni? For directional verb. Use for directional verb. Okay, ano yung rules ng dalawa? Kasi pwede kahit alin eh. Ano yung rules ng dalawa? He is broad. Ne is very specific. Okay, very specific. Kung saan pupunta. Okay, thank you. Yan ang sulat natin ha. Magagamit po natin yung particles na yan, no? Kaya dito, no, etong translation na to, medyo malito, no? Ito. Kasi ang ginawa niya is Mr. Yamada-san came from Tokyo, no? Pero ang totoo kasi talaga nito, pwedeng ilagay niya dito is he. Yamada-san wa Tokyo he kimashita. Okay. Then, ang meaning kasi na talaga nito is same siya nung sushi, no? Parang nanggaling si Yamada-san sa Tokyo. Pero pag titranslate kasi talaga natin sa English, ganun ang lalabas na meaning eh. Ganito, pero literally talaga, ang meaning yan, doon siya pinanganak or doon siya, parang probinsya, ganun. Ganun ang ibig sabihin nito, no? Ng, kara, may rimashita, kara, kimashita. Okay, this time, saan natin magagamit yung particle no dito? Any idea na about kung saan magagamit natin yung yung particle natin dito? Particle no? Okay na, ako na siguro magsasabi para mabilis tayo. Okay, gagamitin natin yung particle no dito kasi kung tutusin, no, saan ba nabibilang si Cavite? Philippines? Yes, sa Philippines po, sa general po, Philippines, no? Pagka yung mag-jijigusyo tayo. Kaya mangyayari niyan, Filipino, Cavite kara, kimashita. Or Filipino, Cavite kara, marimashita. Either doon, walang problema. Ibig sabihin nun, doon ako nang galing sa lugar na yun. Pag sa Jigoshokai ko, no? Okay. Then, kailan gagamitin yung Philippines sa Cavite, no? Kasi may dalawa tayo, no? Once na ang employer mo is dito lang naman sa Pinas, pwede mong gamitin yung Cavite, no? Carmona kara, kimashita. Kasi under siya nung yung Carmona ng Cavite, di ba?
Pwede yon. Pero kung ang employer mo is sa, sa Japan, syempre, sasabihin mo kung saan galing kang bansa. Then, kung saan lugar doon. Ganun yung gagawin natin. Pwedeng dalawa yung maging way natin. Pero mas masanay din kayo na yung bansa kasi usually talaga pag nag-a-apply tayo, ibang bansa naman talaga natin ginagamit to eh. Kaya ang mangyayari dyan, Pilipino, nani-nani kara, kimashita. Or Pilipino, nani-nani kara, mahirimashita. Okay. Nagets po ba yun, yung gamit ng particle no natin? Sabi sa inyo, magagamit at magagamit po yan sa mga lessons. Okay. Nakuha na po yung gamit doon? Okay, kung nakuha na po is proceed po tayo. Okay. Okay, next natin si Ma'am Jenny. Then si Ma'am Angel. Si Sir ano po ba to? Jose. Then si Ma'am Melanie. Okay, yung apat po sa taas ng re-recite po. Okay, yung iba naman kung gusto, go ahead na po. From the start po yan ha. From Hajime Mashite ha. Go ahead po, Ma'am Mercedes, kung gusto po magsalita. Wait lang po. Okay, go ahead lang po. Sensei, hindi nakasama yung konnichiwa. Sama po yan, ma'am. Bawal po. Like sabi ko nga Sama po po. sa inyo, paggalang din yan eh. Ang Okay, okay greetings po eh, di ba? Sensei, ako na lang po mauna. Okay, go ahead po. Konnichiwa, hajime mashite. Manansara Jose to moshimasu. Filipino, Cavite kara mayrimashita. Okay. Saan tayo nagkamali dun, sir? Walang problema sa pronunciation niya eh. Ano yung sinabi kong certain rules kanina? Sino I think si sir hindi niya na-gets yung kanina eh. Sino nakapuna sa inyo? Kaya sir, pag Ano to po? moshimasu pala, bawal pala yung mayrimashita. Yes, yun Okay po. Bawal, okay. Pagka ganyan, mag-watashi no na maywa tayo. Okay. Ulitin ko na lang, Sensei. Okay, go ahead po, sir. Konnichiwa, hajime mashite. Manansara Jose to moshimasu. Filipino, Cavite kara kimashita. Okay, kimashita. Okay. Okay, thank you, sir. Okay, sino po next natin? Go ahead po. Kakatuloy-tuloy tayo. Go ahead lang po. Kahit hindi ko tinawag, okay lang mag-recite. Para masanay kayo. Sensei, ano yung muling sinasabi pagtapos ng lugar na pinanggalingan? Karakimashita o kaya kara mayrimashita. Karimashita? Kara. K-A-R-A. Kara. Yes po. Kara. Mayrimashita or karakimashita. Then yung rules niya, di ba? May rules siya. Thank you, Sensei. Thank you. Sensei, ako po, try ko lang. Okay, go ahead po, Sir Joseph. Konnichiwa, hajime mashite. Cardinio Joseph Asher to moshimasu. Filipino, Antipolo kara kimashita. Okay, Pilipino, Antipolo kara kimashita. Okay, tama siya na. Okay, go ahead. Okay, thank you. Go ahead po, sino po gusto? Ako, Sensei. Okay, so sige si Ma'am Melanie muna. Okay, tapos yung go ahead po, ma'am. Konnichiwa, hajime.
Konnichiwa, hajime mashite, Boral, Melanie to, moshimasu. Filipino, Manila, Kara, Kimashita. Mashta, okay. Okay, yan. Tama, ano lang, practice na lang natin yung pronunciation natin. Okay, Okay thank you, po. Ma'am Melanie. Okay, go ahead po, Ma'am Angel. Konnichiwa, hajimemashite. Surato so Angel to moshimasu. Philippine no San City kara kimashita. Okay, Santos City ka, kimashita. Okay. Okay, thank you, Ma'am Angel. Okay, clear naman, no? Okay, sino pa po? Si Ma'am Zenny? Okay, wala ata si Ma'am Zenny. Sir, go ahead, Sir JP. Go ahead, sir. Thank you, Sensei. Okay, go ahead. Konnichiwa, hajime mashite, Rapa JP to, moshimasu. Philippine no Quezon Province kara kimashita. Okay, parang may accent yun, sir, sa Moshimas, no? Parang sa province. Moshimas yun, sir, no? Hindi po Moshimas. Moshimas. Yan. Isa pa? Moshimas. Okay, yun lang, yung may Moshimas, yung to Moshimas lang. Go ahead, sir. Yung sa pangalan mo din, Moshimas. Go ahead. Rapa JP to, moshimasu. Ano po, hindi siya, hindi siya ganun yung dulo, hindi siya na ganun yung dulo. Mas. Sige, sir. Okay, masu muna, sir. Masu. Hindi siya na ganun, sir. Hindi siya parang ahas. Hindi, masu. Mas. Okay. Isa pa? May pangalan? Rapa JP to, moshimasu. Ganun talaga, sir. Ganun talaga. Okay. Okay ako muna. Obere piyasu sairusu to, moshimasu. Hindi mo naman siya bibilisan doon sa moshimasu. Hindi naman siya ganun, sir. Obere piyasu sairusu to, moshimasu. Rapa JP to, moshimasu. Ewan ko, hindi. Baka sa ano mo talaga yan. Baka bulol ka, sir. Sir. Baka bulol ka, sir. Ako kasi sa R ako bulol eh. Okay. Baka ganun talaga. Pero i-practice mo, sir. Para hindi tayo maano sa pronunciation, no? Okay, thank you, sir. Sige ba, sir. Thank you po. Sino pa po sunod? Go ahead po. Ako po, Sensei. Okay, go ahead po, Try sir. po. Konnichiwa, hajime mashite. Watashi no namae wa Marasigan Anjiro desu. Philippine no Cavite kara kimashita. Okay, no, yun. Malinaw kay Sir Angelo, no? Okay, sir, may ako dyan. May payo pala ako dyan, no? Kay Sir JP pala, no? Thank you, Sir Angelo. Malinaw yun sa'yo, no? Okay, may payo ka dyan, Sir JP. Kung nabubulol ka, no? Kaya may mga pagpipilian tayong tatlo. Kung nabubulol ka, gamitin mo yung watashi no namae wa. Wala naman dun sa dulo nun, eh. Watashi no namae wa, Rapa JP des. Ganun lang. Des na lang ang gamitin mo, sir. Wag na yung moshimasu kung nabubulol kayo, no? Then, sa dulo, bumawi ka na lang dun sa kara may rimashita. Paltan mo na lang, sir. Nakuha ba yun, Sir JP? Nakuha po? Okay, Yes ganun po, ang yes gawin po, natin, yes po. Yung watashi no namae wa na lang gamitin mo para hindi ka mabulol. Ganun yung ginagawa namin dyan sa Gcash Okay. Yung mga part na nabubulol kami, iisip kami ng ibang way para masabi ng mas maayos. Kasi like sabi nga sa Japan, yung first impression, last na yon, no? Kalimitan talaga. Okay, then baguhin mo yung kara kimashita, gawin mong kara may rimashita na lang. Okay, sino pa po next? Go ahead po. Meron pa po ba? Okay na, may idadagdag pala ako sa inyo, yung sa edad nyo, no? Yung sa edad nyo naman is, kung ano yung edad nyo, kunyari, sa akin, ano ba? Ano ba edad nyo? Medyo, ilang taon na ba ako? Hasay. Okay. Des, eto lang, no? Medyo hasay des. Kunyari, pero usually kasi talaga to, dinuduksong siya after nung name. Medyo nagkabaliktad lang tayo gawa ng yun ang pinag-aralan agad natin eh. Ang nangyayari, konnichiwa, hajimemashite.
obere piyaso sa hirusu to moshimasu. Niju hasay des. Then pwede din naman pwede din des, no? Kung may iduduksong pa kayo dun sa niju hasay nyo, ang yung ilalagay natin. Kunyari, niju hasay de, dokshin des. Yung dokshin kasi is minyo, single. Or kunyari, niju hasay de, kekon shitaimasu. Kekon shitaimasu is married po, no? Either doon, pwede din naman natin panduksong, no? Okay, kung gusto natin lagyan, pero usually talaga yung pagsasabi ng single, hindi minsan sinasama talaga yon. Ang sinasama lang minsan pagka may anak, parang ganon. Or kasal ka na. Kunya, sasabihin natin, ulitin lang natin yung yung edad. Particle de ang gagawin natin. Niju hasay de. Then, hindi pa kasi kung kasal no? Dokushin des. Okay yan. Pag dalawa yung gagawin natin. Pero kung gusto nyo, wala naman kayo duduksong din dito sa or yung sa mga kasal naman, ang lalagay naman natin doon is niju hasay de kekon shitaimasu. Ibig sabihin itong kekon shitaimasu is married po yan, no? Currently married. Shitaimasu. Okay. Ayan, no? Either dyan kung alin gusto nyo. Kung kasal na kayo, itong isa. Kung hindi pa kayo kasal, itong isa. Pero kung ayaw nyo naman duksong ng mahabang ganon, ng ganyan-ganyan, na married or single, eto na lang, niju hasay des. Okay. Okay, yung jumbang niya, no? Yung muna, introduction muna, yung hajime mashite, ganyan-ganyan, konnichiwa. Then after ng pangalan, edad, then province mo or saan ka nanggaling. Okay, ako muna, no? Konnichiwa, hajime mashite. Obere piyaso sa hirusu to moshimasu. Niju hasay de Filipino kabiti kara kimashita. Pwede din particle de na lang din na ilagay natin doon. Wag na din des. Okay. Kung saan tayo komportable. Pwede din de dito Pwede din de, hindi des. Either doon, wala namang mali din yan. Okay, proceed tayo sa topic natin. Okay, sulat na lang po natin yan yung introduction po natin. Okay, yun po natapos na bali yung natin, yung topic natin sa lesson 1 natin, no? Okay. Konting explanation lang about dito, no, sa mga expression or yoga natin, no? Okay, yung shitsureshimasu, no? Okay na, alam ko na, encounter na natin to last time, yung shitsureshimasu, no? Ito ginagamit to, yung excuse me or mag-excuse ka sa isang no? Sa isang pagmamayari ng isang tao or makakaabala ka, kumbaga. Ito yung sinasabi. Okay, then pag tatawag ka din doon sa isang tao or aabalahin mo yung isang tao, shitsureshimasu din ang sasabihin. Parang excuse me sa English po siya, no? Okay. Then yung isugashi tokoro, sumimasen ja, okay, no? Ito, yung sorry for bothering, no? Okay. Napaka-importante dito sa Japan, no? Or yung sa Japan niya, na alam natin yung, ano po ba privacy or yung isang ng isang tao, kung makakaabala ka. Kasi like sabi ko nga sa kanila, napaka-private nilang tao. Kaya dapat pag inabala mo sila, sasabihin mo tong mga ganitong bagay. Ayan. Sorry for to bother you. Like kunyari, sample nga dyan no? Sa mga fast food o kaya sa mga, ano tawag dito? Pamilihan, ganyan. Then nasa cashier ka na. Then ikaw lang yung nakapila, then ikaw agad ang magbabayad, di ba? Then pagkadating mo daw, pag magbayad ka, magsosorry yun. Sorry sa pag-iintay, ganyan-ganyan. Ganun sila sa service talaga sa Japan, no? Dahil sa pagka-privacy, grabe din talaga sila, no? Hindi katulad ng mga Pinoy, no? Parang lahat nabunyag, kumbaga. Okay. Then next naman natin, yung hajime mashite, ito, na-encounter naman natin to. Ito yung nice to meet you po, no? Okay, yan yung ginamit natin kanina. Okay. Then, ito naman, yung pinaka-last, yung dozo yoroshiku onegai shimasu or dozo yoroshiku onegai itashimasu, no? Okay, ito naman, ito yung pinaka-polite or respect way ng pagsasabi ng parang ikaw na bahala sa akin, parang ganon. Okay. Pero maraming ibig sabihin to, no? Okay. Then, ilalagay natin to sa last part po ng Jikoshokai natin. Dozo yoroshiku onegai shimasu or dozo yoroshiku onegai itashimasu. Okay. Kung papapiliin nyo ako dito sa dalawa, mas okay yung
yoroshiku onegai itashimasu in comes to mga employer, no? May ano tayo, may anong tawag po doon? Interview, ganon. Mas okay yung dozo yoroshiku onegai itashimasu. Okay, ulitin ko po, nilalagay po to sa pangtapos ng ng ano natin, ng Jikoshokai natin. Okay, ito naman Kochirawa. Okay, this is, no? Okay, mamaya later tatalakayin natin to. Itong so desu ka naman, is that so? Parang ganon. That's so? So desu ka. Okay, pagsang-ayon niya, no? Okay, natapos na tayo sa lesson, no? Okay. Ano-ano yung mga natalakay natin sa lesson 1? Ulitin ko po, no? Sino-sino makapagbigay? Sa lesson 1 natin. Sino ang mga nakaalala ng mga na-lesson natin? Meron po ba? Ano yung mga na-encounter natin? Wala po kayo natutunan? Sir, yung kahapon ko ba? Oh, yes, yung lahat ng lesson. Lahat ng lesson na to. Lahat po. Particle wa, Okay, no? Okay, ano yung gamit niya, ma'am? particle go, Jin. Okay. Go is for language. Okay. Jin is for nationality. Okay. Tapos yung ja, ano ba yung ja? Nakalimutan ko yung ja. Yung ka for question. Okay, ano daw yung ja? Sabi ni ma'am, ano daw yung ja? Mo. Sige ma'am, yung ja muna siguro. Ano yung ja daw, sabi ni ma'am? Ano daw po yung ja? Sabi ni ma'am? Walang may alam sa atin? Walang may alam? Ano daw po yung ja? Stay tayo dyan. Ano daw po yung ja? Ano ibig sabihin ng ja? Sensei, yung Negative form. Okay, negative form ng Negative form ng po ng des. des. Okay. Des. Okay. Ano yung des? Ano ngayon yung des? Polite form. Okay, polite form, no? Na idinuduksong natin sa sentence, no? Para maging polite. Okay. Polite. Yun, kaya na-invent yung des, na kumbaga po ato po yan. Okay, so paano po yung natalakay natin? Marami-rami na din yan. Konting recap lang tayo bago tayo mag-proceed sa lesson 2. Yung iba, wala natutunan, Sensei, ba? particle Sige, ka is for question. Okay, question, particle ka, no? Okay. Yung Particle iba naman, ma'am. mo, sige. Sige, yung iba naman. Thank you. Okay, thank you po, Ma'am Melanie. Okay, yung iba naman, sino po makapagbigay? Pag wala po kayo maibigay, minsan wala kayong natutunan, wala kayong tinake down notes. Go ahead po, Sir JP. Go ahead. Ano po yung alam natin? Particle no for? Connect to noun. Okay, connect two nouns. Then? Noun 2 belong to noun 1. Okay, yan. Noun Then 2 yung isa niyang belongs gamit? Yung possession, no? Yung possession. No, Medyo possession po. nakakalito kasi talaga yan, no? Yung gamit yan. Pero once na natandaan nyo na yung way ng paggamit yan is madali na sa inyo na parang iisahin nyo na lang talaga yung meaning yan. Okay? Sino pa makapagbigay? Ano pa ba? Ang dami po natin tinalakay. Wala po kayong maalala? Particle de. Okay, particle de, no? For action. Place of action. Place of action, particle de. Okay, no? Yes po, place of action. Kung saan nangyari yung action, doon natin ilalagay yung particle de. Kung saan place nangyari, no? Okay, iba po. Wala po ba? Wala pong alam ng iba? Hindi tayo nag-take down notes? Yung last, sensei, yung O. Particle O. Okay, saan ginagamit, ma'am? Person. Tama ba? Pag nag-introduce yata, gano'n. Ay, hindi. Pa nagtatanong pala. Yes, pwede din. Sa sa names, ganyan, sa edad, doon ginagamit yung particle o. Prefix siya, no? Okay.
Particle mo also added to topic. Okay, yon also, no? Okay. Ba't yung iba hindi makasagot? Parang nag-proceed tayo ng another lesson nang hindi nyo naintindihan. Kung sila ng dalawa yung nasagot, no? Tsaka yung last, sensei, yung particle he, tsaka ni. Okay, he sa kanino. Okay, ano gamit niya, ma'am? Directional verb. Okay, directional. Use for directional verb, no? Okay. Dinuduction sa, ang katabi niya ulit is place po yan, no? Place ang katabi niya. Place, ni, or he. Ganun po yan. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, place, ni, or he. Place po. Kung saan pupunta, or kung saan yung direction, doon mo ilalagay yung particle ni. Okay. Okay, let's proceed na po siguro, no? Kayo na lang bahala kung, like sinabi ko naman po sa inyo, kung hindi nyo naman naiintindihan yung topic, magsabi lang po, no? Okay, no? Then kung hindi talaga kayo amin na wala kayong naintindihan, nasa sa inyo na po yan, na wala na po sa akin yung mali. Okay, let's proceed po sa lesson 2 ng topic po natin, no? For today. Okay. Para hindi po din tayo nagtatagal. Okay, lesson 2 na tayo, no? Okay, ano nga ba yung lesson 2 natin? Tungkol nga ba sa yung lesson 2 natin, no? Okay. Punta muna tayo sa expression ulit, no? Okay, mga expression. Okay, irashaimase, no? Ang ibig sabihin ng welcome, no? Sa Japan, ginagamit tong irashaimase. Sa Pinas din naman, meron tayong welcome sir, ganun, welcome ma'am, no? Then sa Japan naman is irashaimase, no? Okay, bawat restaurant or ano ba? Iba't iba yan eh. Kunyari sa may convenience store, restaurant, iba-iba sila ng pagbigkas dyan. Iba-iba sila ng way ng pagbigkas. Grabe yung ano nila dito, no? Kunyari pumasok sa restaurant, then malayo, bumati yung nasa front desk. Ngayon, pag narinig ko niya sa restaurant yun, pag narinig ng mga nasa kitchen, babati din yun ng irashaimase. Ganun sila sa Japan, no? Okay, sunod natin, dozo, go ahead. Okay. Kaya nag-o-offer ka na, iyo, dozo, parang ganyan. Nag-give ka na dyan ng parang, permission, kumbaga, no, yun. Na gawin ng isang tao yung bagay na yun, no? Okay, then, yung shoshomachi kudasai, no? Or chotomate kudasai, okay. Ito yung please, no? Okay. Then, ito yung mas polite, no? Kaysa po dito, no? Okay. Ito yung formal, ito yung polite. Yun, no? Please wait a moment, no? Okay. Then, ito naman kashiko marimashita, understood, no? Then, yung ano naman niya, yung formal form niya, yung wakarimashita. Okay, formal, no? Formal, then polite. Then, formal, then polite po. Okay, yan yung mga, ano natin ngayon, expression. Okay, this time naman, may tatlo tayo na pag-aaralan. Okay. Then, ang payo ko sa inyo dito, para mas magets natin, no, yung ite-take down nyo dyan sa grammar nyo na page, no, is etong kore, sore, are na topic natin. Okay, medyo madali lang na maintindihin dito dahil may drawing na naman, no? Mas magigets natin to. Okay. Ano nga ba yung kore? Yung kore is refer po, no? Mga ano to, mga demonstrative pronoun, no? Okay, nagde-demonstrate isang bagay, no? Okay. Ito yung hawak niya is pag malapit sa isang tao, yung dine-demonstrate niya or malapit sa speaker, ang gagamitin mo is kore. Then malayo sa listener. Hawak ng speaker usually. Then pag ang case naman, malayo sa listener, then vice versa pala, no? Malayo na sa sa speaker, no? Then listener naman malapit. Ang gagamitin naman natin doon is sore naman. Then pag both side malayo, ang gagamitin naman natin is yung are. Okay. Ulitin po natin, pag malapit sa speaker, ang gagamitin kore. Then pag malapit naman sa listener, malapit sa listener, malayo sa speaker, sore ang gagamitin. Then pag malayo sa kanilang dalawa is, yun nga, are ang gagamitin. Okay, ito yung sa taas, no? Kore, sore, and are demonstrative pronouns nga po, no? Kore, sore, are kore refers to a thing near to the speaker. Sabi nga po, malapit sa speaker, no? Malayo sa listener. Then yung sore naman refers to a thing near to the listener, no? Yung sa listener naman, ito yung listener, ito yung speaker dyan, no? Ito yung nagsasalita, ito yung nagsasalita. Then, ito yung nagsasalita. Okay. Then, yun. Kasi nakita nyo yun, no? May ano yun, no?
Sa kanya yung ano, yung may salita po. Okay, this one naman po, no, yung akin naman, no, malayo sa kanilang dalawa po. Okay, paano ba natin gagamitin to? Okay. Kunyari, ako, no, ito may hawak akong cellphone, no, nakikita naman natin sa cellphone, no. Okay. Okay, hawak ko cellphone, no. Okay, hawak ko po, no. Then pag sinabi ko, no, korewa nandes ka, ayun yung interrogative. Korewa nandes ka, tinatanong ko kung ano to. Then kunyari, sasabihin ko na lang, korewa keitai denwa desu. Korewa keitai denwa desu. Then kayo yung listener ko. Sa akin malapit yung cellphone. Gagamitin ko doon is yung kore. Ngayon, kung ang case naman is andyan kayo, kausap ko kayo, then etong cellphone is malapit sa inyo, is sasabihin ko, sorewa keitai desu ka? Yon, tinapatanong naman yun. Or korewa nandes, or sorewa nandes ka? Sore naman ang gagamitin. Then kung malayo naman sa atin lahat, then malayo sa akin, malayo din sa inyo, ang gagamitin naman natin doon is arewa nandes ka? Arewa keitai desu ka? Yon, ganun lang ang gagamitin doon. Then dapat may dino-demonstrate tayo or may sinasabi tayo na isang noun or anumang bagay, no? Okay, ganun lang siya. Kunyari dito, eto sa notes natin, no, yung, ayan, no, anong hawak niya? Hon, or libro, no, or book, no. Korewa hon desu ka? Or korewa hon desu. Pagpatanong na nagko-confirm ka kung hon talaga yon, korewa hon desu ka? May adding ka, no, patanong na yon. Pero kung sasabihin mo lang is, this is a book. Then next naman natin, sorewa hon desu. That is a book. Yung malapit sa listener, no? Then yung pag malayo naman sa kanilang dalawa is yun nga. Ayun, over there is a book. Okay. Jesus me. Okay. Ito naman, pasok tayo sa interrogative, no? Kore, sore, are, nandes ka. Okay. Ito naman ginamit ko kanina, no? Korewa nandes ka, arewa nandes ka, sorewa nandes ka. Okay, ganun lang yan, no? Nandes ka lang po. Okay. Korewa nandes ka? Okay. Sorewa benchi desu. Okay, no? Nag-uusap tong dalawa, no? Okay. Then, sorewa nandes ka? Then, ang-reply niya naman, korewa apron desu. Then, arewa nandes ka? Arewa monkey desu. Okay. Okay, hindi ko muna ituturo sa inyo. Titingnan ko kung nag-gets nyo yung topic, no? Okay. Bale, ang gagawin nyo is patanong muna. Gamitin yung kore-kore, then nandes ka. Mamili kayo dito kung anong gagamitin nyo sa tatlo, then nandes ka. Then mag-imbento na lang kayo kung ano yung bagay na yon na sasabihin nyo or yung reply nyo. Okay, ganun po gawin natin, ha? Okay, let's proceed po, no? Okay, kay Sir Daryl tayo. Then, kay Ma'am Angel. Then, kay Ma'am Sarah. And sino pa ba? Kay Sir Joseph. Mamili muna tayo dun sa kore, sore, are. Then, nandes ka? Question tayo, no? Yung pinakauna natin. Then, yung reply ang titignan ko sa inyo. Then, isipin nyo na lang yung situation. Magtitingin lang naman ako kung tama yung reply nyo. Hello. Sensei, yung answer po ba si parehas na speaker? Yes po, ma'am. Go ahead po. Ano pa, ma'am?
Sorry. Yung Ano? sa answer po, parehas po ba na speaker? Ano po, ang gawin niyo na lang Ay, po is ako lang para po siyang ba ang imaginary. Parang ano? imaginary na lang, ma'am, gano'n. Imaginary na Ay, lang may na imaginary po situation. nakausap. Oo, gano'n. Then titignan ko kung ano yung tamang pag-reply niyo, kung tatama yung reply. Okay, go ahead po, ma'am. Koriwa hondes ka? Then, Koriwa hondes ka? Soriwa hondes. okay. Hi. Siyempre nagko-confirm tayo, ma'am. Yes or no 'yun, ma'am. Huwag natin kakalimutan. Okay. Yes, di ba? Okay. Koriwa hondes ka? Hi. Soriwa hondes. Okay, no, yan. Tama. Okay. Yun, no, pagka may specific na bagay na na pinag-uusapan, ganun na yung magiging way. Na kakiwahon desu ka? Then ko-confirm lang naman yun, yes or no lang naman. Okay, yun yung isang way, no? Then yung isa naman is yung wala ka pang sinasabi na nagtatanong ka pa lang kung anong tawag doon. Kakiwanan desu ka? Okay, sariwanan desu ka? Ariwanan desu ka? Then reply mo. Titingnan ko lang naman yung reply niya. Okay, go ahead po. Sir Daryl, go ahead po. Arewa nan desu ka? Okay. Arewa gaku desu. Okay, no. Gaku desu. Ano ibig sabihin niya, sir? Yung sa last part natin. Sa gaku. Baka hindi na alam eh. That is a school. Okay, that over there is a school. Oh, yun. That over there is a school na. Okay. Thank you, Sir Daryl. Okay. Bali, ang ginawa ni Ma'am kanina, ni Ma'am Angel, yung unang person, ang ginamit niya, kore. Kaya ang reply nung listener nung kanina, naging speaker na siya, then, okay na ang mangyayari. Then, yung isa naman, kay Sir Daryl naman, malayo kasi, ari yung ginamit nila, kaya ang reply din nun, ari lang din. Okay. Yung iba po, go ahead. Sir Joseph. Okay, go ahead po, Ma'am Sarah. Yes po. Sige Yung po, question. Sarah po muna. Okay, go ahead. Okay. Sige po. Yung question is, soriwa nandes ka? Okay. Ay. No. Kore wa inpetsu desu. Inpetsu is pencil. Kore wa enpitsu desu. Enpitsu desu. Yes, enpitsu desu. Okay. Okay, tama naman yan. Okay, thank you, ma'am. Okay, go ahead, Sir Joseph. Sige po. Arewa noto nan desu ka? Ay, so desu ne. Arewa? Ano, sir? Arewa noto nan desu ka? No, sir. Ay. Kasi, nag-nandes ka na eh, pero meron ka sinabi na noun. Ibig sabihin nun, may noun ka na, hindi mo na itatanong kung ano yun, kasi sinabi mo lang na noto eh. Noto is note po, di ba? Kung gusto mo magtanong dun, sir, ng kung ano yun, tatanggalin mo na kasi parang ano yun, nagtanong ka na sinabi mo yung sagot. Ganun yung dating ng Sir Joseph. Karewa, noto nandes ka? Ganun yung mangyayari ng sir. Parang nagtanong ka na sinabi mo yung sagot. Karewa, nandes ka na lang, sir. O bali magiging arewa noto desu na lang po. Ang gagawin natin doon, kung gusto nyo ganun, sir, tatanggalin mo yung nan. Kung gusto mong ganun. Kunyari, arewa, noto desu ka. Wag na natin, o arewa, noto nandes ka. Tatanggalin natin yung nandun. Kasi sinabi mo na yung ano eh, yung pinaka-topic nyo eh, yung pinagtatanungan nyo eh. Bawal po yung, karewa, noto nandes ka. Ang meaning po talaga no, sinabi mo yung sagot sa tanong. Ganon. Pero kung nagko-confirm ka ng isang bagay is, arewa, noto desu ka? Then anong reply nun? No. Yung reply nun, nagko-confirm siya, sir, di ba? Arewa, noto desu ka? Noto desu. No, ano yung sinabi ko kay Ma'am Angel kanina? Ano yung sinabi ko sa'yo, Ma'am Angel, kanina? Yung hi po. Okay, no. Yes. Di ba, thank you, Ma'am Angel. Yun.
Nakuha natin yan, Sir Joseph? Yung Di ba, sagot ko nga po, hi, no to this. nawala kasi sir yung hi nyo kanina dun, sir. Not to this lang ang ano, nung naging reply nyo. Or yung, Yung nag-hi po ako. nag-hi Nag-hi po ba? ako, Nag-hi hi, po ba no siya, to sir? this po sabi ko. Nag-hi po ba? Eh, inaalam ko siguro yung pagkasabi ko. Sige, sige. Parang so this ka pa narinig ko lang din ako. Pero yun, kung na-gets nyo yun, sir, na was yun nga, na ganun po is okay lang, no? Na mag-hi or no tayo kasi confirming po yun eh. Yun lang ang mga tatandaan talaga natin. Okay, thank you, sir. Thank you po. Okay. Okay. Okay, yun lang naman ang mga tatandaan natin. No? Kung ginamit ko, Are, sa pagtatanong, ano sagot nyo? Anong reply? Are. Are din, no? Kung ginamit ko, Sore, anong reply? Kore. Okay, correct. Kung ginamit ko naman, Kore, anong reply? Sore. Okay, Sore, no? Okay. Sorry. Okay. Thank you. Okay, no? I think na-gets naman. Okay, sino may tanong? Sino may tanong? May sample nga ako. Okay, go ahead. Kore wa kuki kondesu ka? Ano po yan, ma'am? Ay. Anong yun? Kuki. Kore wa? Kuki. Ano yun, ma'am? Ano po yun? Cookie. Cookie. Cookies. Cookie na cookies. Okay, cookie. Okay. Ulit po. Kore wa kuki kondesu ka? Ay, Ginaya mo sorry po, wa ma'am, ano? kuki desu. Ginaya mo po yung kay Sir Joseph kanina, ma'am. Like I said po, once na nagsabi na tayo ng pinaka ano natin, yung bagay, no, yung mono, Tatanggalin mo. is tatanggalin na po yung nan. Kasi ang nangyari nga po doon, sinabi natin yung sagot sa tanong natin. Ganun po yung So, nangyari. deska na lang po yun. Deska No, na lang po. pwede naman na sodes ka talaga, pero in polite way kasi siya eh. Pwede nating, kasi basic pa lang ang pinag-aaralan natin ngayon eh. Pero kung daily conversation kasi ang pag-uusapan, sodes. Kasi pag sinabi nating sodes ka, iba din ang meaning niya eh. Pag sinabi natin sodes ka, ikaw yung ano, yung sodes ka, parang ano yun eh, yung ikaw yung, yung pala yun, parang ganon. Ganon ang dating na. Pero pag sinabi nating sodes, is, oo, yan. Sa'yo nang galing yung confirmation. Pero yung isa kasi, yung sodes ka, anong meaning niya? I think yun yung na-encounter natin kanina, no, yung sodes ka. Tama ba? Na-encounter ba natin siya kanina? Wait lang po. Sensei, ano po ang tama? Yung sa kore wa kuki something. Kore wa kuki desu ka? Like I said po, yung nandes ka, ano po yung nandes ka po? Deska lang. Sensei. Ano po yung nandes ka po muna, ma'am? Ano po yung nandes ka? Ano pong meaning ng nandes ka? Sagot natin po sa ano. Hindi po, doon po muna. Basic lang po muna tayo, ma'am. Ano po yung meaning ng nandes ka? Ano pong meaning ng nandes ka? Ano po, ma'am? Nandes ka lang po. Nandes ka lang po. What is it? Ayun, what is it, no? Parang gano'n, no? Okay. Ngayon, kung nagtatanong tayo ng what is it, magsasabi ba tayo ng tinatanong natin? Kung ano yung tinatanong natin? Kasi may idea tayo kung sinabi natin, tatagalogin ko yung Tagalog na lang po tayo. May hawak akong cellphone. Ang magiging meaning nun, cellphone to, what is it? Nakukuha natin yung Melanie. Sinabi natin yung sagot sa tanong po natin. Ganun yung mangyayari doon. Kasi naglandes ka tayo eh. Pero kung gusto natin is confirmation lang, korewa, keitai desu ka? Des lang po. Kasi nan kasi is what eh. Pero kung gusto natin is parang confirmation lang, des ka lang po ang gagamitin natin. Korewa, keitai desu ka? Then, Okay po, anong i-reply natin doon, ma'am? Korewa, keitai desu ka? Hi, sorry. Hi, sorry Hi. wa. Hi, sorry wa. Ketai desu. Sorewa, keitai desu. Okay. Okay, mali yung idea niyo po kanina ni Sir Joseph tungkol sa sa sodes ka. Yung sodes ka is ano po yan, no? Minsan ginagamit kunyari, nagkwento ko sa inyo.
ng ganitong bagay, then gusto kitang paniwalain or parang kinuwento ko sa'yo, ganito daw yung ano, yung computer na 'to, ganito daw yung computer na 'to, maganda daw. Then ang i-re-reply niyo dun totoo ba? So this ka. Parang gano'n na parang nagkaroon ka ng idea sa isang bagay. Gano'n, then parang, so this ka. Parang gano'n. Sa tono ko na lang po malalaman yun, eh. So this ka. Parang, so this ka. Gano'n. Pero 'pag sinabi nating so this lang, so this, ang meaning nun is yung wala po tayong so this lang, Ang meaning po nung so this is yung oo. Oo lang talaga yun. Parang nag-confirm ka lang. Kinonfirm mo yung hindi, kinonfirm mo pala yung tanong niya. Or baliktad, sorry. Yung tanong niya is sinang-ayunan mo. So this. Ganun po. Yung ka kasi na word doon sa so this ka is parang ano yun, patanong siya, eh. Patanong po yung nangyayari doon sa ka. Okay. Nakukuha na po natin yung Melanie. Yung sa Sodes ka, saka yung Sodes. Sir Joseph, nakuha po natin, Sir Joseph. Sa Sodes ka po, saka Sodes. Sir Joseph? Sensei. Okay. Sensei. Okay. Marami Sir Joseph, marami tayong mga ganyan. May nepa, may yo. Kaya dapat medyo malalaman natin. Kasi yan, maganda yan sa kunyari sa daily living, no? Kunyari, reply ka lang ng reply, gano'n. Kung hindi ka pa marunong maghaba ng Nihongo, hindi lang tayo high ng high, so this ka, gano'n. Parang maangan na hindi mo alam minsan, so this ka, gano'n. Ayun, kung gusto mo magmaang-maangan, then kwento ng kwento yung tropa mo, ganito yung ganyan-ganyan, then, so this ka, gano'n. Okay, proceed po tayo siguro. Okay, any question pa po dito or gusto mo example? Meron pa po ba? Para malaman natin kung tama yung gawa niyo po. Sir, mag-sample ka pa nga po ng isa, pero medyo nalalabuan lang po ako. Okay, sir. Ano yung bagay na meron ka dyan? Tasa. Okay, tasa. Or kay tasa is cup ba, no? Pwedeng kape, sir, kape. Cup na lang, sir. Cup na lang, sir. Opo, Kapu. Okay, kapu or kyapu pwede na. Kyapu is takip din. Minsan ginagamit yung takip is kyapu. Pero cup na lang. Okay, cup. Okay. Paano mo sasabihin na i-introduce mo sa akin yan? Yung pinaka-basic, sir. Hawak-hawak mo yan. Then sa is cup yan. Paano mo gagawin, sir? Ano gagamitin mo? Kore, sore, or are? Kore. Okay, kore? Korewa cup des. Okay, korewa kapu des. Okay, kung ang mangyayari naman is tatanong mo sa akin kung ano yung hawak mo na yan. Korewa nandes ka? Ayun, korewa nandes ka. Then ang reply ko naman dyan is sorewa kapu des. Okay, ang mangyayari naman is i-confirm mo naman kung ano yan, sir. Paano naman? I-confirm ko, sensei, kung yan ay cup. Yan ang ganon. Kore ba, sir? Kore ba, sensei? No. Saan ba natin ginagamit yung kore? Pag malapit yung subject, yung subject na saan? Nakanino yung ano natin? Pag malayo sa atin pareha, sir. No. Nakanino ba ngayon? Nakanino ba yung cup ngayon? Nasaan po? Okay, anong gagamitin natin, sir? Sorewa. No, Kapot. nasa iyo, di ba? Sinabi mo na kanina, sir, nasa iyo. Pag kore? Kore, malapit. Pag okay, nasa iyo, di ba? Then pag sore, na kanino? Nasa iyo, nasa akin. Nasa akin po. Pag sore, na kanino? Nasa iyo, nasa akin. Ikaw yung speaker, ha? Yung kore nga, sir, yung kore, na kanino? Nasa iyo, nasa akin. Ikaw yung speaker. Nasa akin po. Okay, yung sore, nasa iyo, sa akin. Ikaw yung speaker. Nasa iyo po. Okay, yon. Then, kung malayo naman sa ating pares, yung bagay. Are. Okay, ganun lang siya, sir. Then,
nalilito lang kayo pagdating sa point na yung Opo. yung hengi lang or yung reply na tinatawag natin. Kasi ang mangyayari nun, magiging vice versa na siya eh. Kung kanina, kunyari ikaw, sinasabi mo nga, o sige, yung patanong mo ulit kanina, sir, yung confirmation na, kung ano yung hawak mo. Go ahead po, sir. Korewa Cup Des. Okay. Karewa, kapu desu ka? Kapo Okay. des ka? Okay, ano magiging reply ko doon kung ako yung ano? Hi, kapu desu. Ganun lang siya. Then, Okay. o kaya, hi, so desu. Pwede yun, hi, so desu. Or, hi, kapu desu. Ganun lang. Then, kunyari, ako naman na nagsabi, sir, karewa, kapu desu ka? Anong reply mo, sir? Hi, Sorewa Kapo des. Yun, ganun lang siya, no? Okay. Okay, okay. Gets ko na, Sensei. Thank you. Thank you po, thank you po. Kung hindi natin no, dito may drawing eh. I think magigets nyo naman dito. Kung magno-notes din kayo, no, mas okay na tignan nyo lang sa ano, magaling naman tayo mga Pinoy sa ganyan eh. Makikita lang natin, no. Kakaroon na tayo ng idea. Ito, drawing nyo lang to. Kahit di nga kayo magsulat na dyan ng mga other meaning eh. Drawing nyo na lang to. Magigets nyo na yung, ano, yung kore-sore, no? Okay. Okay, any question pa po about dito? May tanong po ba? Yes. Ako sir, try ko nga sir. Okay, go ahead po, Sir Marvin. Korewa food desu ka? Ano Hi, yung- sorry wa tempura desu. Tempura. Okay, tempura. Okay. Go ahead, sir. Korewa? Korewa food desu ka? Hi, sorry wa tempura desu. No, sir. Hindi ganun ang mangyayari. Kasi anong tinatanong mo? Food, di ba? Ano magiging reply mo dapat? Sorry wa food desu. Hi, sorry wa food desu. Yan, ganun, sir. Kasi food yung tinanong mo eh. Siyempre, yun din ang reply mo. Okay. Pero kung ang ginamit mo is tempura, sarewa, or korewa, go ahead, sir. Korewa food desu ka? Hi, sorry wa food desu. Okay, yung isa naman, tempura, gamitin natin. Korewa tempura desu ka? Hi, sorry wa tempura desu. Okay, no? Ganun lang siya, no? Then, ang food kasi, sir, is ano yan, tabemono, no? Tabemas, from the word tabemas, then, inad siya ng mono na things, tabemono. Okay. Sa ano naman, sa mga putas naman, kudamono naman, no? Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. This ka pa. Talaga ba? Yes, parang ganun, sir. May some use din to, Sir Jose, no? Na, talaga ba? Parang ganun. Yung sodes, parang okay or po. Okay yun, oo. Oo, yun yung sodes, no? Hi, sodes. Siyempre, by confirming pa din to nang meron pa din tayo hi or no pa din. Then pag kunyari, ang case naman nito, Sir Jose, ang hengi naman natin is yung mali naman. Kunyari, korewa, tempura desu ka? Then kung ang mag-reply naman ako, iye, then babanggitin ko. Ano yung pwede natin i-reply doon? Korewa, tempura desu ka? Then, korewa, tempura desu ka? Then ang reply nyo is, hindi yan tempura. Anong sanihon ko yun? Iye, tempura ja arimasen. Yun, nakuha ni ma'am, no? Iye, tempura ja arimasen. Okay, nakuha din yan ni Sir Jose, no? Jose, no? Tempura ja arimasen. Iye, tempura ja arimasen. Kasi yung arimasen natin, pinaltan lang natin yung des ng arimasen. Kasi nga yun yung negative. Okay. Okay. Iye, tempura janai des. Okay, pag nag-janai tayo dito, Sir Jose, no? Lagyan pa din natin ng des sa dulo. Iye, tempura, janai des. Okay. Huwag natin kakalimutan nyo kasi paggalang talaga yun eh. Pero kung tropa lang naman kausap natin, katrabaho, ganyan, walang problema yan, sir. Talagang papaikliin mo para hindi awkward yung usapan nyo kasi masyado kang polite pagka yung des ka ng des, yung mas, ganon.
Okay, yung sa ano naman sir, sa so desu naman or so desu, magkakaiba ng use yan 'no, yung yo natin saka ne. Matatalakay natin yan sa mga susunod, may encounter natin yan 'no. Pero either diyan, dahil may des yan sir, either diyan is ano yan, parang kumbaga semi-polite yan kumbaga. Kasi may des eh, may des yan dalawa na yan sir. Remember nyo, ang meaning ng des is polite po. Usually, ang gamit ng yo is for soften, no? Then, yung ne is parang ano yan, sumasang-ayon ka. Usually, ganun ang mga gamit niya. So, des ne. Ang gano'n. Kunyari, ang usapan natin, nagkakwentuhan tayo, no? May dalawa tayo dyan, Sir Jose, no? Kunyari, nag-uusap tayo. Then, may pinagkakwentuhan tayo isang bagay. Kunyari, Marites, no? Pinag-uusapan natin si Ma'am Angel. Ngayon ang niyas, si Ma'am Angel, ganito daw. Then kung nagmamahang-mahang ka na hindi mo alam yung tungkol na bagay na yon tungkol kay Ma'am Angel, ang pwede mong apply is, so this ka. Parang ganon. Kunyari, sabi mo, si Ma'am Angel daw, ang galing daw mag-Nihongo. Then, ang reply ka doon, so this ka. Then, pwede mo, then kung medyo alam mo naman, so this ne. Ganon. Parang ano na, may idea ka sa bagay na yon. Pwede din yan, yung so this ne, no? Then yung yo naman, halos parehas lang din yan. Pero may iba kasing use talaga yung ano eh, yung yo. Usually to soften the sentence, no? Yung papalambutin mo or yun nga, papalambutin mo yung salita. May mga matitigas kasi na salita sa Nihongo eh, no? Okay. Okay na po ba yung topic dito? Sensei, ano yun? Okay. Okay, no? Ano ba sunod natin? Kaya ba to? Okay, ito. I-pass forward na lang natin to, no? Okay, kaya pa din, no? Okay, Nihongo de nandesu ka? Okay, ito naman. Ito naman, kailan ginagamit tong particle de na to, no? The particle de is attached after the language, no? To indicate what language was used. Excuse me, no? Okay, sunod po natin, no? Particle de to indicate what language was used. Okay. The suffix go is attached after the country's name. Okay, sinabi ko naman sa inyo to no nakaano, yung go for language to, no? Then yung jin for nationality, no? Is attached after ng country, no? Okay. Or to tell its language, no? With the exception of English. Yung English nga natin is ego. Then, sa ano naman, sa I think yung Korea kasi ang tawag kasi Kangkoku talaga eh. Then yung China naman, Chugoku naman. Kaya assist na siya. Yung ego lang talaga na iba. Okay. Okay, paano naman ginagamit to? Okay. From the word indicate what language was used. Tinatanong natin kung ano yung language na ginamit. Kunyari, tatanong mo, may pinakita ko sa inyong sulat. Okay, ano? Kunyari, ito. Ito, sulat. Kita ba? Wait lang po. Okay, kunyari ito. Nakita ba? Okay, kunyari ito, Nihongo, di ba? Kunyari, sinabi ko, Korewa, Nihongo de nandesu ka? Ganun po yung tanong dyan. Korewa, Nihongo de nandesu ka? Then yung kinukonfirm ko, then, sorewa, nani. Then, Nihongo de. Kunyari, sa ano naman, magtatanong naman tayo. Usually kasi ginagamit talaga natin to sa, sa daily living sa Japan, no? Kunyari, tatanong natin, ano sa Tagalog yan? Ano sa Nihongo yan? Parang ganun yung meaning niya eh. Ganun po. Kunyari, may sasabihin ka naman na word sa English. Kunyari, sensei, food wa Nihongo de nandesu ka? Ayun, katulad nung kay sir kanina, no? Sensei, food wa Nihongo de nandesu ka? Ang sasabihin ko na nun is, food wa Nihongo de tabemono desu. Ganun lang ang paggamit sa kanya, no? Napaka to, lalo pag nag-aaral tayo din, kunyari, magtatanong kayo sa akin, pwede yung Nihongo, ganito ang gawin nyo. Sensei. Then yung English version. Sensei,
ano ba? Cellphone wa nihongo de nan desu ka? Okay, no, gano'n. Then kung ano naman, kung nagko-confirm ka naman, no, may hawak-hawak mo ng isang bagay, kunyari, "Kore wa nihongo de nan desu ka?" Okay, "Kore wa nihongo de nan desu ka?" Then ang sasabihin ko is, "Sore wa nihongo de keitai desu." 'Yun, gano'n lang po 'yung gamit niya, no? Okay. Yung isa naman, "Kore wa eigo de nan desu ka?" Kunyari ito naman, "Kore wa eigo de nan desu ka?" "Sore wa eigo de cellphone desu." Gano'n lang po siya, no, pang paggamit nun. Then ang interrogative do'n, huwag natin kakalimutan, no, kung language yung tinatanong natin dito is yung Nihongo, lalagyan natin ng go, then de, then after nun, nan desu ka. Then, ang reply naman nun, "Sore wa," then uulitin natin yung language, kung ano yung tinatanong na language, "Sore wa Nihongo de," then kung ano yung sagot natin, then desu. Okay, nakuha po ba 'yun? Sulat po natin diyan, sa particles natin. Particle de indicate what language was used. Sulat po natin, Okay, magsa-samples po natin si Ma'am Sarah, si Ma'am Mercedes, then si Ma'am Angel. Hindi ko po kasi alam yung pangalan ng iba, wala po kasing ano, wala po kasing name. Then yung iba na gusto mag-try, go ahead lang din po. Sensei, excuse me. Yes po. Paulit naman po nung yung sa particle de na yung Bali, i-take down. yung ite-take down. Okay, particle Use de, for, use for or to indicate what language. To indicate what language was used, pang ganun. Ayun, to indicate what language was used po. Ito po. To indicate what language was used. Particle de, to indicate what language was used. Sensei, pwede po paulit nung sa sample sa PDF. Paano po siya sabihin? Okay, no. Okay, Yung gawa what tayo is- na lang ang gawa, ma'am, para matandaan natin. Okay, anything na gusto mong itanong sa akin sa Nihongo, then English version muna. Ganon. Then kunyari, sasabihin mo is, "Kore wa Nihongo de," or sasabihin natin yung ano na lang, yung word. Mag-isip tayo ng word, ma'am, no, in English. Then, iaano mo, Pencil. pencil. Pencil wa Nihongo de nan desu ka? Yun po yung interrogative niya. Then kung wala naman tayo, yung parang demonstrative lang, kunyari ito, dine-demonstrate natin kung ano to, "Kore wa Nihongo de nan desu ka?" Then kung meron naman tayong sasabihin talaga ng word, pwede yon direct na "Pencil wa Nihongo de nan desu ka?" Then ang reply natin doon, Ma'am Sarah, or ang henji natin doon is, "Pencil wa Nihongo de," or pwede yun, "Pencil wa Nihongo de enpitsu desu." Gano'n lang po ang magiging ano. Nakuha po natin yung pattern, ma'am. Bali po, Yes, go ahead po, ma'am. Go bali ahead. po, yung answer is ano yung Japanese nung pencil, which is intetsu. Yes, yes. Bale ang nangyari, nagtanong ka muna kung anong ang English kasi nung ano, "Sensei, pencil wa Nihongo de nan desu ka?" Sensei, pencil wa Nihongo de nan desu ka? Anong meaning niya, ma'am, sa English? What is
What is pencil in Japanese? Yes, yan po. Then, ang reply ko naman sa'yo, ma'am, pencil wa nihongo de enpitsu desu. Okay po. Sige. Okay. Yes. Okay. Okay, iba na gusto mag-try, go ahead lang po. Okay, go ahead po. Yung yung walang name, go ahead lang po. Go ahead lang po yung nagtas ng kamay. Wala po kasing name eh. Dictionary wa Nihongo de nan desu ka? Okay. Dictionary wa Nihongo de jishu desu. Okay, dictionary wa Nihongo de jishu desu. Okay, no? Ganun lang siya, no? Okay, pero hindi lang yung sa hindi lang yung sa Nihongo natin ginagamit, Pwede din sa ibang language. Kunyari, yung vice versa naman. Sino ba may alam ditong Korea? Sino may alam ditong Korea? Ano yung hi sa Korea? Or yung konnichiwa sa Korea? Hi, hi. Yung pambate. Diba? Ano ba? Ano sa Korea yan? Sino may Korea dito? Ano yung sa'yo? Ano yung sa'yo? Okay, yun daw, no? Okay, pwede yan. Kunyari, konnichiwa. Annyeonghaseyo. Yan, yung sa'yo, no? Konnichiwa wa Kankokugo de. Kankoku kasi is Korea po. Then, dinukso mo natin ng go para sa language. Then, de to indicate what language, no? Okay. Korea wa Kankokugo de nan desu ka? Ang i-reply natin. Sorry. Konnichiwa wa Kankokugo de nan desu ka? Then, ang reply naman natin doon yung konnichiwa wa Kankokugo de ano yung hasayo desu. Yung ganun lang. Ganun ang paggamit niya, no? Then sa mga naman, sa mga kunyari, magtuturo ka, kunyari, tuturo mo tong ganyan. May mga G or mga words, no? Then kunyari, mga kanji, ganun. Karewa, Nihongo de nan desu ka? Ganun. Pero may mga ibang term pa eh. Meron pa tayong yomimasu no, to read. Kaya, Nihongo de do yatte yomimasu ka? Okay. May mga iba, pero hindi pa natin magigets kasi ngayon eh, no? Okay, any sample po, go ahead lang. May time pa tayo, may 6 minutes pa tayo. Dito lang po natin end yung topic natin. May mga tanong pa kayo, kahit hindi related sa topic natin, go ahead lang po. Okay, yung assignments nyo, no? I think kung di kayo nagpasa is, nasa inyo naman po, sabi ko yun kung hindi kayo magpasa din. Pero, sa mga susunod kasi, like kunyari bukas, pagtatrayin ko kayo magbasa eh. Titignan ko kung natuto talaga kayo magbasa. Kaya kung hindi nyo ginawa yon, I think sa inyo na yung mali po no, no? Na hanggang ngayon hindi pa rin kayo marunong magbasa ng hiragana katakana po. Okay. Then kung gusto niyo pong matuto no ng mga words ganyan lahatan na kanji no, ina-advise ko po na ang buksan po natin na file is yung sa kanji po no, N5 kanji. Okay. Buksan po natin yung N4 kanji list no. Then ito po, N5 kanji list. Then mag-start po tayo sa lesson 1 no. Isulat din po natin parang yung ginawa lang natin sa hiragana katakana ganon. Kada isang araw, magsulat tayo ng isang ganito. Then kabisiduhin po din natin. Kasi halo-halo na to eh. May adverb of time, may noun, may adjective, may verb. Halo-halo na. Then nag-aaral pa tayo ng kanji. Nakikita pa natin yung mga simple na kanji like N5 kanji, no? Malaking tulong din po 'yan. Yun po, kung tapos na kayo dun sa yun nga, sa may hiragana katakana, diyan na po kayo mag-proceed. Isang page po kada araw. Sa mga gusto lang po yun sa mga gusto lang matuto. Okay, any question pa po? Go ahead lang.
May mga question Sentences po ba ipabasa tomorrow, Sensei? Depende kung ano yung topic natin, ta-try ko kayong pabasahin, then yun. Kung ano yung topic natin. 'Pag hindi na ako yung magsasalita palagi, kumbaga kung may time na ano, may mga conversation, then ta-try ko kayo kunyari dalawa sa inyo, then like kunyari, dito nasaan ba? Wait, nasaan ba? Ayan, kunyari ito ano, yung replyan dito. Pagbabasahin ko yung ito yung unang tao sa inyo, then ito yung pangalawa. Gano'n lang naman po. Titignan ko lang kung natuto talaga ako ng hiragana katakana. Kasi like I said po na mahirap mag-proceed sa another topic kung hindi niyo po naiintindihan niya, no? Then like yung mga ganito po. Ta-try ko sa inyo yan, yung mga ganito. Ayan, yung isa, ito, yung isang person, then yung isa naman ito. Ganyan po. Then wala pong Romaji yan or walang alphabet yan. Then, wag niyo po akong dadahilanan ng hindi pa po ako marunong sensei. Anong araw na tayo? Pangilang araw na natin? 5 days na po. Then dumaan pa yung Sabado at Linggo. Ibig sabihin po no, hindi tayo nag-e-effort. Although, alam ko naman na may kanya-kanya tayong ginagawa din sa buhay, may mga trabaho tayo ngayon. Then ano lang natin 'to, sinisingit lang natin. Pero I think yung 7 days, almost 7 days eh. Bukas 7 days na. Is enough na talaga 'yun pagdating sa sa hiragana katakana. Dapat makabasa na talaga kayo. Okay, any question pa po? Go ahead lang. Mga magsa-sample po, go ahead lang din po. Wala na po sa inyo nag-sample. Ako po, Sensei. Try ko. Okay, go ahead po, Ma'am Angel. Kabanwa, Filipingo, nan desu ka? May nakalimutan tayo, Ma'am. Kabanwa, Filipingo, de, nan desu ka? Yun. Filipingo de, nan desu ka? Ulit po. Kabanwa, Filipingo, de, nan desu ka? Okay. Kabanwa, Philippine de, bag des. Filipingo de? Nakakalimutan yun, di ba? Filipingo de, bag des. Okay, isa pa ulit, Ma'am. Kabanwa, Filipingo de, nan desu ka? Kabanwa, Filipingo de, bag des. Tagalog ba yung bag, Ma'am? Apo. Tagalog wala. Akala ko English. Ano ba yung Tagalog ng bag? Hindi ko din alam, Ma'am. Napatanong din ako eh. English pala yung bag. English yung bag, Ma'am eh. Pero hindi ko din alam yung Tagalog. Hindi ko din siya alam. Baka may nakakalam na iba. Ano ba yun? Tagalog. Dapat wallet na lang tapos pitaka. Ayan. Ayan, mas madali daw yan. Sir, ano ba? Sir Jose or si Jose, no? Andun yung sir, sinend ko po yun, no? Yung, I think si Sir Jose ba yun, no? Nahuli sa klase. Ikaw ba yun, sir? Yung nahuli? Yung, tama ba, Sir Jose? Yes po, yung humabot. Okay, sir. Kung i-ano natin, i-up yung sa messenger, wait lang i-up ko na lang Okay. Wait lang po, sir I think nasa taas eh. Okay, send ko na lang siguro po ni Baga. Wait lang po. Pero kung i-open natin yan, sir, or yung mag-up tayo ng mga dating napag-usapan, sir, makikita natin po yung drive na to na sinend ko dati. Then sila Sir Orlan din po is nag-send din po sila, sir. Yung group din po.
Ito Sir Jose. Copy na lang po natin yan. Then, nakikita naman po natin kanina, kunyari, sa N5 natin, yung inopen kong file is lesson 1. Then ngayon, lesson 2 na po tayo, no? Okay, any question pa po? Meron pa po ba? Okay. Kung wala na po, ayun. That's all for today na lang po muna, no? お疲れ様です、皆さん, no? Thank you po. また明日ね。はいはい。お疲れ様でした、先生。はい。